Bumuelta rin si Castro sa banat ni Vice President Sara Duterte na duda sa investigasyon ng administrasyon sa maanumalyang flood control. Taliwas. Wala kang kilala si DPWH? Wala po. Utang na mo! Harap ka! Busit ka! Let's go! Adik! So guys, end of the month today. Ngayon kaya announce ang winner ng Employee of the Month natin! So the award goes to... sa akin! Ang tatangan nyo kasi. Ako lang magaling dito. Tularan nyo ako para next time kayo na makakuha na ito. Okay? Back to work! Utang na mo! Harap ka! Busit ka! Let's go! Adik! Ikulong! Kurakot pala, buti! Kurak! Magnanakaw! Sama-sama! Magnanakaw! 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 Glenn Luego po, mga kapuso, matapos nga kaninang lumusob at mag-vandalize po rito yung ilan po mga grupo sa labas ng property ng mga diskaya dito po sa Pasig City. Sa ngayon ay unti-unti na yung inaalis ng kanilang mga tauhan. Yun nga pong spray paint, yung pintura ho kanina na minarka ho nila dito po sa labas ng property ng mga diskaya. At kanina sinabi po ni Attorney Cornelio Samaniego, ang legal counsel ng mga diskaya na sila ho ay maghahain ng criminal complaint laban po roon sa mga sangkot. Sa ngayon, nire-review na lamang daw po yung CCTV footage para matukoy kung sino-sino ho yung mga lumusob kanina sa kanilang property dito sa Pasig City. Tataka ako, bakit parating diskaya? Parating diskaya. Sumusunod ho tayo sa batas. Tumatalima po tayo sa kung ano ang patawag ng Senado. Bakit ho kami ginaganito? Sumusunod ho kami. At parating diskaya. Ano po ang nagawa ng diskaya? Sinasabi ko po sa inyo, yung mga una pang interview ko, ang labanan ho rito, dokumento. Nakita ko na ho ang dokumento, kaya magbase po tayo sa dokumento, hindi sa marahas na pamamaraan. Utang na mo! Harap ka! Busit ka! Let's go! At due process nga ang hiling ng pamilya Diskaya na iaapila ang kanselasyon sa mga lisensya ng 72 construction companies. Samantala, may kapalit na ang nagbitiw na pinuno ng board na nagbibigay ng lisensya sa mga contractor. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi lang galit ng ilang grupo ang hinaharap ngayon ng mga diskaya. Dagdag din sa mga problema nila ang pagkakansela ng kanilang mga lisensya na inisyu ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB para mag-qualify na magbid sa mga proyekto. Sabi ng kanilang abogado, iaapila nila ito dahil hindi anya sila nabigyan ng sapat na panahon para makapagpaliwanag. Hindi po kami naniniwala na dapat kanselahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig ng walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din po kayong sumagot. Maaari namang umapila ang mga diskaya. Ayon kay Secretary Cristina Roque, kalihim ng Department of Trade and Industry na nakakasakop sa PCAB. Sabi ni Roque, posibleng madagdagan pa ang kumpanyang tatanggalan ng lisensya. If there are companies that have also violated the same violation or they don't follow the rules, then they will definitely be, their license will also definitely be revoked. Tinanong ang kalihim kung ano ang mangyayari sa mga ongoing project ng mga natanggalan ng lisensya. I'll get back to you on that. No? Nag-uusap pa kami ng but they're suspended for now. From DPWH? So they're suspended from, of course, getting new projects from DPWH.
Kinumpirma rin ni Roque na may naitalaga ng kapalit ng nagbitiw na executive director ng PCAB na si Herbert Matienzo, bagaman hindi muna inanunsyo ang pangalan. He cited personal reasons in his letter of resignation. I have accepted his resignation on September 3. Bukod kay Matienzo, may dalawa pang direktor ng PCAB ang nagbitiw na inaasahan ng kalihim na madadagdagan pa. Nung September 2 pa, and they are just awaiting for the president to accept their resignation kasi presidential appointee po sila. They're not off the hook. So they're still part of the total investigation. Sa ngayon, mismong si Roque muna ang direktang mamamahala ng Construction Industry Authority of the Philippines o SIAP. At ang mga implementing board nito, kabilang na ang PCAB. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Happy 4 months at last! Utang na mo! Hayop ka! Busit ka! Red Dog! Adik! Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. For almost 40 years, hindi ginagalaw. For almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarako, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Pero Mr. President, yun ang Pangulo kong ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Utang na mo! Hayop ka! Busit ka! Red Dog! Adik! I'm not watching these fucking ads no more, bro. Fuck! And you gave me a note. You a really easy trick that Oh, will really? impress all of your friends. Oh, really? And you start to get faster and faster each time, like this. Oh! 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 You want to take your thumb and move it down one. Oh! Take this one and move it down one. Oh! So altogether, it should sound like this. Oh! I gotta buy this game! I gotta buy this game! Oh my gosh, I gotta buy this game. Oh my gosh, I have to buy this game, bro. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Utang na mo! Hayop ka! Busit ka!